Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim at syempre kay Paolo Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa naging statement ni Bella Padilla po sa interview na may kaugnayan nga sa status po ng relationship nila ni Chinita Princess. Ano nga kaya yung kanyang sinabi tungkol dito nang tanungin po siya ng isang reporter? Yan ang pag-uusapan natin mamaya, kasama na din ang iba pang ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago pong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Dries TV, good evening. Not all fans of KP are legit fans. Itong MMJ ay binabash si Kimi at sabi niya ay mga starlet model ang mga binibiktima niya. Ay nako, di kami naniniwala. Kasi matured na siya at di na yon happy, go lucky guy at that time na nabuntis niya si LJ. At ikaw na MMJ, di tulad mo si Paolo na matalino or matalino tama. And this time, matured na siya, so it can be na may binago na siya sa sarili niya. Kaya ikaw na MMJ, don't immediately judge the book by its cover. Naintindihan mo ba ito? God bless them both. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag, no? So, hindi naman ibig sabihin na gano'n ang isang tao, gano'n na po siya habang buhay. Intindihin at alalahanin natin na meron talagang pagbabago po mga kakimpaw kung gugustuhin. Katulad po ni Paulo, ang laki po ng pinagbago niya simula po nang nakilala niya po si Chinita Princess. Ang dami-dami niya pong pinagbago. And yun po talagang pagbabagong yun ay bukal sa kanyang puso. Dahil ito talagang gusto niyang mangyari para nga po kay Chinita Princess. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na gano'n na yung tao, gano'n na habang buhay. So, ibahin natin si Paula Avellino at wag natin siyang i-judge base po sa kanyang nakaraan. 'Di ba? Hindi po maganda yan. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Daya, God bless po sa inyo at pabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa Mr. Toadful Bag. So, Toadful Bag, bakit tinawag na Mr. Toadful si Paolo Avellino? Dahil siya po mga kakimpaw, madalas ay nakikitaan ng mga supporters na madalas niya pong ginagamit mga tote bag instead na backpack, 'di ba? Tote bag talaga, kakaiba no mga kakimpaw. Yung tote bag ni Chinita Princess, siya po ang tagadala. Sabi nga dito, Paolo Mr. Toteful, Abilino, pun-ended. So, toteful. Grabe mga kakimpaw, no? Dalawa yung meaning. Pwedeng Mr. Tote Bag and pwedeng Mr. Toteful. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa movie po ni Kim and Paolo Abilino na A Perfect Marriage na may potential daw po na mapasama nga sa Metro Manila Film Festival entry para yan sa 2026 na mapapanood by December 25 kasi ang ganda nga daw po ng kwento. Tapos, ang ganda ng mga eksena. Nako, good luck talaga kay Kim and kay Paolo at sa kanilang movie. Sana talagang mapasama ito sa confirmation ng second entry. Makakalaban po nila dyan yung movie po ni Vice Ganda and Bossing Big Soto. At kahit hindi pa man nga po nakakapasok sa confirmation ng entry para sa MMFF, abay kabi-kabila na po ang plano para po sa pa-block screening ng mga supporters ni Kim and Paolo. Sabi nga dito, naamoy ko na ang kabilaang block screening, basta don't pressure ourselves to be number one. Basta malagpasan natin ang record
ng Kim Pao. Correct mga kakimpaw, wag nating i-pressure ang ating mga sarili. Basta kumita ng malaki si Kim and Paolo at ang kanilang movie, okay na po tayo doon. And sabi pa nga dito, pressure can cause stress and anxiety. Let us not pressure ourselves. Preparation is the key at kailangan talagang lumabas ni Paolo at Kim sa mall at sa tao to promote their movies. Essential yan para maging box office ang movie sa Pasko. Also, ingat sa mga donation drive, alam nyo naman, yan KP. Correct mga kakimpaw, ingat-ingat din po tayo sa mga donation drive. Baka si mami hindi naman po yan ibigay talaga or ilaan sa movie po ni Kim and Paolo. So, idirektan nyo na lamang pong ibigay mismo sa magpapablock screening mga kakimpaw kasi kung dadaan pa yan kung kani-kanino, baka hindi po yan makarating. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa sentro po ng update natin na may kaugnayan nga po sa naging interview ni Bella Padilla, ang kaibigan po ni Chinita Princess. So, natanong nga po si Bella Padilla mga kakimpaw kung kamusta na daw ba ang friendship nila ni Chinita Princess. At sa naging sagutan niya nga mga kakimpaw, doon po talaga nalaman na hindi talaga okay ang friendship or relationship ng dalawa. So, ayon po kasi kay Bella mga kakimpaw, ayaw niya daw pong pag-usapan yung tungkol sa friendship nila ni Chinita Princess. Kasi tinanong po siya na, kamusta na daw ba? Anong status ng friendship ninyo ni Chinita Princess? And sabi nga po ni Bella, ayaw niya daw po itong pag-usapan. So, dun pa lang mga kakimpaw, alam natin na hindi po okay ang friendship nila. Ayon nga dito sa napansin ng isang netizen, her gesture suggests they are not okay. She seems to have an attitude. The way she talk, no question about it, that's her personality, and it's appears she cannot be trusted. Good choice not to talk about your friends. Nobody is perfect and no need to badmouth anybody. Everyone has bad and good sides. Avoid talking too much. Sabi pa ng isa, the answer is obvious. If they are okay, she would say yes. But if something is going on, she would avoid answering the question. Maybe she know and she believed na may masasalba pa sa friendship nila or baka nirespeto na lang niya yung dalawang traidor. So grabe naman sa traidor mga kakimpaw no na pumapatungkol nga po kay Chinita Princess and kay Ma'am Shi Angge, no? So kung meron man traidor dito, alam na natin kung sino yon mga kakimpaw, 'di ba? Kasi malakas talaga ang kutob ng mga supporters ni Chinita Princess na yun ay nag-ugat sa walang habas po at walang prenong pambubuking nitong si Bella sa plano po or sa naging desisyon ni Chinita Princess tungkol nga po doon sa pag-freeze ng kanyang egg cell. Na hindi naman dapat isa publiko pero inamin at kinuwento pa niya mga kakimpaw sa talk show ni Boy Abunda na para bang hindi niya po iniisip mga kakimpaw na sikreto yung binubulgar niya sa publiko. So isa po yan talaga sa tiniting ng rason or dahilan ng mga supporters nilang dalawa. Kaya di ko gets kung saan galing yung dalawang traidor daw mga kakimpaw, samantalang si Chinita Princess nga po dito ang naargabyado. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi nyo dito sa naging sagutan ni Bella Padilla? Please comment down below.